share with you few reasons kung bakit parang feeling mo hindi ka natututo, kung bakit parang feeling mo there is no progress kapag nag-aaral tayo ng Nihongo. So, meron akong tatlo ditong mga bagay na malay mo, ginagawa mo pala. Kaya hindi ka masyado natututo. Okay, why are you still not good at Japanese? Okay, number one, you're afraid of making mistakes. So, isa yan sa mga dahilan kung bakit parang yung progress natin hindi umuusad. Okay, the reason, you know the words but you freeze up when it's time to speak. You worry about mispronouncing something or using the wrong particle, so you choose silence instead. Yan. Kasi nga nahihiya tayo, natatakot tayo, baka magkamali tayo, gusto natin makipag-usap sana diba? Nandun Pero nauunahan tayo ng hiya, ng takot na tayo baka magkamali. Tayo ay pagtawanan. So, let me remind you guys, okay lang po ang magkamali. Natural lang po yun, normal lang po yun, hindi yun dapat ikahiya. Ang pagkakamali ay palatandaan na ikaw ay tututo. Hi Jen. Wala po, Sensei. Okay na? Okay. Okay na po. Again, ulitin ko na lang kasi nandito na si Jen. May mga bagay, Jen, kung bakit minsan iniisip natin na walang progress yung pagkatuto natin ng Nihongo. So, I have a few reasons here na baka ginagawa mo na hindi mo namamalayan. Okay, number one is you're afraid of making mistakes. So, the reason, you know the words, but you freeze up when it's time to speak. You worry about mispronouncing something or using the wrong particle, so you choose silence instead. This fear prevents the necessary trial and error that leads to fluency. Kaya ini-encourage ko kayo to actively participate. Diba? Pag tinatanong ko kayo, kailangan yung i-translate ang English into Nihongo, please do so. Kasi po, para din naman yan sa inyo. So, parang ngayon pa lang, masanay na po tayo. May pumasok na naman ba? So, ngayon pa lang, masanay na po tayo. Okay lang magkamali. Again, okay lang magkamali. Normal yun. O pagtawanan ka, tumawa ka din. O, dalawa kayo nagtatawa. Tapos, matuto ka sa maling yun. Okay lang yun. Okay, number two. Okay, sabi ko may solution para to. Embrace your mistakes. Yan. Think of every error as a free learning opportunity. Start with low-pressure environments. Talk to yourself. Record your voice or find language partner who is also learning and won't judge. The goal is communication, not perfection. So, etong talk to yourself, hindi ko masyadong i-recommend ito. At baka matuluyan ka, mahirap na sarili mo na lang ang kinakausap mo. Diba? Huwag naman yun. So, maghanap kang kausap or better yet, manood ka ng mga teleserye ng Japanese or movies, anime, diba? Manood ka, try to expose yourself sa Nihongo. Okay? Next, you don't stay consistent. Ayan. So, the reason, Japanese is a language that needs regular exposure. Like I said earlier, diba? Exposure. Studying hard for 1 week and then stopping for 2 won't help much. So, ang solution dyan, build small daily habits instead of long tiring sessions. So, okay lang kahit paunti-unti. For example, sa isang araw, kahit 15 minutes or 30 minutes lang na pagbabasa or paggamay ng hiragana at katakana, kahit saglit lang. Diba? Sa 24 hours na yon, kalahati doon, matulog ka, kalahati doon, gawin mo yung activities mo, kahit 1% lang ng oras mo, diba? Make time. And then, be consistent. Diba? Kung ano ka umpisa, sana ganun ka rin hanggang finish. Alam kong busy tayo lahat. May mga work tayo, may mga negosyo tayong pinaglalaanan ng oras. Pero sana pa rin, make time. Kasi para din naman sa inyo yan. Okay? Okay, what else? Nga pala. May dito, may nire-recommend siyang application, pero
I'm not sure kung gumagana ba yan dito sa Pilipinas. Pwede rin yun, maghanap ka ng application sa phone para nagkakaroon ka ng activities. Yun na yung magiging review method mo. Pwede rin yun. Okay, number 3, you learn without clear purpose. The reason you're simply learning Japanese without a specific goal, your motivation is big, which makes it easy to procrastinate. So what do you mean by procrastinate? Ito yung mamaya na lang, bukas na lang kaya. Ano kaya kung next week na lang, hanggang inabot ka na ng 2030? Grabe naman. Ang tagal na nun. Or get sidetracked by ineffective study methods. So, wala kang clear goal. Make sure you have a clear goal. Diba? Ba't ka ba pupunta ng Japan? Hala ka naman, magbakasyon lang. Ang tagal naman ng 2 years para magbakasyon. Diba? Sana may goal tayo, may clear goal tayo. Pupunta ako doon kasi yung opportunity na kung anong meron ako, kung anong magkakameron ako, pwede ko rin ibigay sa mga anak ko, kapatid ko, sa kamag-anak ko. Diba? Yung opportunity na makukuha mo pagdating doon, hindi lang para sa iyo, para din sa pamilya mo. Diba? Make a clear goal para motivated kang mag-aral. Okay? Sana na-absorb natin to, sana naiintindihan natin kung anong point, kung bakit yung mga bagay na ito ay nagpipigil sa pagkatuto mo. Okay, the solution, define your why. Do you want to pass the JLPT N3? Be able to watch anime without subtitles. Yan, read Japanese novels having a specific measurable goal gives direction to your study plan. Okay, let's start. N5. Ako nga pala ito, diniscuss ko na ito noon, ulitin ko na lang din. So, ang tawag dito ay hierarchy of learning, kumbaga. So, pinaka-important is yung nasa pinakababa. Ang pinaka-less important is yung nasa pinakataas. So, from the top, 10%, 20%, 30%, 50%, 70%, and 90%. So, kapag binabasa mo lang daw ang iyong, pinabasa mo lang yung Nihongo, basa ka lang ng basa. Ang matatandaan mo lang daw dyan, or maintindihan mo lang dyan, is 10%. Kapag naririnig mo naman, halimbawa ngayon, nagdi-discuss ako, nakikinig ka lang, ang matatandaan mo lang dyan sa lahat ng sasabihin ko, nasa 20% lang. Pag nakikita mo naman, tulad nito, may PowerPoint presentation tayo, ang matatandaan mo naman yan is 30%. So, ang pinakamalaking percentage ng pagkatuto is perform. Diba? Simulate or experience a lesson. Ito yung part na may mga sasagutin kayong activities. Diba? Kayo mismo magbabasa, kayo mismo ang mag-e-engage. So, mas natututo tayo kapag tayo mismo ang gumagawa. Ang tinatawag dyan ay learning by doing. Okay? So, start tayo with Aisatsu. Yan. So, yung mga kasi may online class din kami every Friday sa Saitama. So, yan yung school ko. Nagpapa-online class sila. So, kung ano yung natutunan ko doon, i-share ko na lang din sa inyo. Pwede kong isingit sa mga lessons natin. So, ang pinakaunang pinag-aralan namin is yung Aisatsu. Okay? For example, tulad yan. Itikimas, tsaka itirashay. So, pag sinabing itikimas, halimbawa, nasa isang bahay kayo, halimbawa, nakapangasawa kayo ng hapon. Diba? May nakilala kang oppa. Si oppa, inasawa mo na. Ngayon, pagpalabas ka ng bahay, papunta ka ng work mo, ang sasabihin mo ay itikimas. Paalis na ako. Diba? I'll be back. So, ang sasabihin naman ng asawa mo, halimbawa yung asawa mo na maiwan siya sa bahay. Ang sasabihin naman niya, itirashay. So, vice versa, halimbawa, siya naman yung paalis, ang sasabihin mo naman sa kanya, itirashay, ang sasabihin naman niya ay itikimas. Okay? Yun yung basic Aisatsu. Ito sa Japan kasi, ang daming Aisatsu. So, may mga kailangan sabihin ka every time na may gagawin ka. Okay, next is itadakimasu. Kapag kakain,
Madalas sinasabi ng Hapon, itadakimasu. So, thank you for the meal. Itadakimasu. Or, kakain na ako. Yan, itadakimasu. Kapag tapos ka ng kumain, masasabihin mo naman, gotso sama deshita. So, kung babasahin mo dito, gochiso. Diba? Gochiso sama deshita. Pero kapag binanggit mo yan, pag pronounce mo yan, gotso sama deshita. Okay? Gotso sama deshita. Kasi nagpapasalamat ka sa kinain mo. And then, ito naman, kapag halimbawa umuwi ka na sa bahay nyo, masasabihin mo is, tadaima. Okay, I am home. Tadaima. Tadaima. Tapos, ang sasabihin naman nung nasa bahay, halimbawa, nakauwi na yung asawa mo, sasabihin naman niya sa'yo is, okairi nasai. Or okairi. Huwag niyong sasabihin na, kairi nasai. Huwag niyong tatanggalin yung o. Kasi kapag tinanggal niyo yung o, magiging kairi nasai na yan. Ang ibig sabihin yan, umuwi ka na sa inyo. Kairi nasai. Kailangan nandun yung o. O kairi. Okay? Sana huwag natin itong makalimutan kasi napaka-importante ng aisatsu. Yan. Pwede na tayo magbasa. Sino pwedeng mauna? Sensei, parang may maingay. Ay, wala sa akin. Eh, sa akin ba yun? Kanina naririnig ko. Sino po pwede ang magbasa po? Ay, magtatawag na ng lugod ako. Sige na. Sige, dito tayo sa sa bago. Si Hana-sang, はい、先生。 yondimasu ka? はい。じゃあ、お願いします。Asuba. Bu. Asubu, sorry. Yeah. Asubu. Play. Ota. Song. Ay, kahit wag mo nang Tao? sabihin yung yung English. Yung Nihongo lang. Okay. Sorry. Sige, sige. Okay po. I'll repeat po. Asubo. Uta. Otao. Otaw. Otao. Yan. Eiga. And pitsu. Okay. Oryogo. Okay. Ongakko. Ongaku. Goe. Okay. Ongakko. Okay. Oe. Hmm. Suputso. Sports. Sports. Suputse. Sports. Supots. Sports. Hima. Okay. Meseru. Okay. O hindi ako masyado sa Ra. katakana sensei. Okay lang yan. Sige na, Ra. Etsukata. Hindi, Raji Kase. Raji. Yan, Raji Raji Kase. 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 Yan, Raji Kase. Okay, Raji Kase. Hmm. And Rikoda. Rikodo. Do. Rikodo. Yan, Rikodo. Okay, next. Yung hiragana lang, Okay po. Ketsushube. Getsuyobi. Ketsyube. Getsuyobi. Kayube. Bi. Soyube. Bi. Medyo Makuyu. matigas siya. Bi. Getsuyobi. Bi. Yan, yan. Getsuyobi. Yan, very good. Kayubi. Kayobi. Kayobi. Yan, good. Soyubi. Okay. Koyubi. Mokoyobi. Kenyubi. Okay. Dokoyobi. Doyobi. Doyobi. Okay, very good. Next. Nichiyubi. Very good. Nichiyobi. Next. Kyo. Okay. Ashita. Okay. Keno. Okay. Mainichi. Okay, very good. Next. Konsho. Very good. Konshu. Konshu. Raishu. Very
Senshu. Maishu. Okay. Good. Okay, next. We have Mabel-sang. Mabel-sang. Kitimasu ka? Hi, Sensei. Hi. Yondeimimasu ka? Hi, wait, Sensei. Asubo uta Wait na. Ano ba itong naririnig ko maingay? utau Utau. utau ega inpitsu Okay. oyu oyugo Oyogo. asan ako music ongaku Very good. Next. koe Okay. suputsu Suppose. hindi siya suputsu suputsu hema Hima. I'm hema Okay. Missouri Miseru. Misuru Misuru Miseru. ayun ko ano Next. radio Rajikasi Very good. Rajikase. Rajikasi Okay. Rikudu Okay. Rikodo. Yeah. Next. Getsuyubi Kayubi Kayobi. Tiga Kayubi Yan. Kayubi Suyubi Mokoyobi Hmm. Kinyubi Duyubi Nichiyubi Okay. Last. ay asa to eh? Kiyo Okay. Ashta Kino Okay. Very good. Mainichi Mainichi. Very good. Konshu Okay. Raishu Senshu ano sa ini Maishu Okay. Very good. Maishu. Okay. Next. Jen. Jen-sang. business natin Jen. Nawala ata siya. Hala. Nawala. Sige, ano na lang. Justin-sang. Hi, Sensei. It's your time to shine. Asobu, yutta, Hmm. utao, ega, impetsu, Impits. impetsu, oyogu, ongaku, koe, sports, hima, miseru, rejukase, Raji. Rajikase. rajikase, Okay. recorder, Rikodo. recordo, Next. getsuyobi, Hmm. 火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日、日曜日、Okay. Very good. Next. 今日、明日、昨日、毎日、今週、来週、先週、毎週、 Okay. Wala si Jen? Nawala ba siya? nawala, sensei. Ay, nandito eh. Ay, nawala. Nga. Baka na-DC. Eh, mabalik na lang yung mamaya. Okay, very good guys. Oh, di ba? Nakabasa lahat at sa good thing, kapag nag-start kayo sa kasi sa school nyo, talaga pababasahin kayo doon. Okay? Kaya mas maganda 'yan, ngayon pa lang ready na kayo. Kasi by February lalabas yung mga COE, hopefully sana makapunta lahat. Okay, let's start with ways to say I in Japanese. So maraming nihongo ng I. So depende na lang 'yan kung kailan mo siya gagamitin, kung paano, kung anong sitwasyon mo siya gagamitin. So mostly ang common is watashi.
O di kaya, next is watakoshi, boku, ore, jibun. Ano yan? Balik na. Nabisi ka? Oh, Sensei, kasi may naririnig ako maingay kanina. Sakto, ikaw na mabasa. Tingin na. Jensan. Nakalimutan ko na naman. Aru, So, aru, aso, aruso, asobu. asobu, Yan. uta, Okay. utau, Utaw. utaw, i, Eh. ega, Okay, good. empetsu, Enpitsu. empetsu, oyogu, Very good. Next. ongaku. Very good. Next. Paano ba siya dito? Anong letter Ko. ito una? Ko. Koe. Koe. It's spotsu. Very good. Next. Hima. Okay. I. Ise. Miseru. Mise. Miseru. Yan. Miseru. Ano? Radio. Raji. Radio. Raji kase. Rajikake. Kase. Rajikase. Yan. Very good. Tapos, paano ba siya dito? Re. Reko. Rekodo. Rekodo. Yan. Kapag may nakita kayong hyphen sa gitna, papabain yung pronunciation. Rekodo. Rekodo. Yan. Tapos halimbawa, nihongo ng chicken, yung karage. Ang dami kong naririnig sa vlogs ng mga Pilipina doon, pag binabanggit nila yung karage, karaage. So kapag ang nihongo, ang kasunod ng kara, and then may a, ang ibig sabihin doon, papahabain mo yung a. Okay, karage, not karaage. Okay? Karage. Okay, next. Sayobi. Ge. Ge ba yan? Yan, ge. Getsuyobi. Yan, getsuyobi. Kayobi. Okay. Sui. Suyobi. Very good. Next. Mokyobi. Moku. Yo. Mokuyobi. Yan. Sayobi. Kin. Akin ba yan? Oh, Kinyobi. Doyobi. Chi. Nichiyobi. Very good. Last. Tapos Kyo. Yan, very good. Kyo. Today. Ngayong araw. Ashita. Okay. Tapos Kino. Very good. Next. Mainichi. Very good. Next. Konchi. Konshu. Konchu. Yan. Next. Konchu. Chi ba yan? Raishu. Very good. Next. Senshu. Okay. Next. Maishu. Yan. Maishu. Maishu. Okay, very good. Okay. Tulad ng sinabi ko kanina, ang pag sinabi ng I sa Japanese ay maraming iba't ibang nihongo, pero lahat yan, ang ibig sabihin ay I. Ang pinaka-common is watashi. Ang pinaka-formal and polite is watakoshi. So, itong watakoshi na to, madalas yan dun sa mga sinaunang tao, yan, watakoshi. Boku naman kapag boys or young men.
Pero minsan, itong boku na ito, ginagamit ng young girls. Ewan ko dahil siguro sa pagbabago ng panahon, mga Gen Z, hindi ko alam. Pero, normally, ang boku ay panglalaki lang yan, o young boys. Ang ore naman, very casual, very masculine na, ito madalas kong ginagamit, ore, pero kapag formal conversation, huwag nyo pong gagamitin yan. Kapag jibun naman is oneself, sarili ko, jibun. Jibun de benkyo suru. Mag-aaral ako mag-isa, sarili ko. Yan. Atakoshi or atashi. And then ware. Ware ito, napaka-old na Japanese ito, ware. Washi naman, madalas ang gumagamit ay yung mga matatanda. Okay, so lahat yan, ang ibig sabihin ay ako. Ay. Kapag anata naman, generally, ang ginagamit ay anata. Minsan naman kimi. Madalas kimi kapag sa mga young girls. Yan, kimi. Polite ways naman is anatasama. Itong anatasama ay bihirang-bihira lang yung gamitin. Anatasama, mas common siguro anata. Sochira, yan madalas yung gamitin. Sochira no kata wa. Yan, sochira no kata. Imbis na anata, sochira no kata. Gozonji desu ka? So, kilala mo ba yung taong yan? Sochira no kata. So, pag pinaka-casual is anta. Yan, anta. Imbis na anata, sinusurkat nila into anta. Ang pinaka-casual is omay. So, itong omay, situational naman to. Minsan, kapag sinabihan ka ng umay na hindi mo naman kakilala, basta ka nalang tatawag, "Oy, umay! Kochigoy!" Pag ginanong ka niya, napaka-impolite. Very rude kapag ganon. Minsan naman, ginagamit nila yung word na yan kapag tropa-tropa lang. Halimbawa, "Umay sa, kaminuke, kusain da kedo." Yan. Kunwari, yung magkakaibigan lang, magtotropa, "Umay." Yan. Hindi naman siya totally nakaka-offend kasi magtotropa na lang kayo. Diba? Halimbawa, kung sakaling may boyfriend kayo doon sa Japan, dati ang tawagan nyo baby. Ngayon, naghiwalay na kayo. Ang tawagan nyo lang, "Umay." "Umay, genki ka, umay." Yan. Hindi naman siya nakaka-offend masyado. Pero, tropa-tropa na lang yan, umay. Pero wag mo siyang gagamitin kapag first time mo makilala ang isang tao. Very rude, very impolite. So, pag tropa-tropa lang, pwede mong gamitin yung umay. Okay, let's start. Magpo-focus tayo on making sentences. So, regarding with pagbabasa, yan, hiragana, katakana, dahil tayo ay online class. Wala tayong board para himayin ko sa inyo ang bawat alphabet ng Japanese. So, unfortunately, self-study na lang po 'yun, yung hiragana, katakana. Sana make time magbasa at magsulat hanggang sa magamay nyo po. Okay? Make sure na pag-aralan nyo, i-memorize nyo. So, eto, magpo-focus tayo sa constructing of sentences. Yan, particle wa and des to be. So, madalas ginagamit ito, wa and des. Wa is a particle which indicates the subject or the topic of the sentence. And des is a verb which means to be or equal. It shows the identity or the state of things and people. So, for example, watashi wa gakusei desu. Ang wa, madalas ginagamit yan after the subject. Watashi wa, kore wa, sore wa. So, after the or the noun, after the noun, ang kasunod niyan is yung wa. Tapos, you are simply stating something, watashi wa gakusei desu. So, kapag des ang nasa dulo, it means positive. Sinasabi mo na ikaw ay estudyante. Again, kore wa inpitsu desu. This is a pencil. Kore wa hon desu. So, sinasabi mo lang, ito ay lapis. Kore wa hon desu. Ito ay libro. Are wa zashi desu. Yan ay magazine. Ken wa America jin desu. So, napakasimple lang pag tinanong ka, sore wa nan desu ka? Kore wa inpitsu desu. Diba? Ganun lang kasimple. Pero pag may follow-up question siya, medyo baka malito na kayo. Pero for the meantime, at least,
masagot mo sila ng diretso kapag tinanong kayo, ano. At tatueba, Shushin wa doko desu ka? Watashi wa Philippine desu. Ganun lang kasimple. Pag tinanong ka, wa and des. Malinaw po? Okay. Hi, sensei. Okay, sige, next. Ito naman, dewa arimasen. So, it's not. So, imbis na des, kapag negative na yung sasabihin mo, kapag you are not, approving, is replaced with dewa arimasen to make the present tense negative. So, for example, watashi wa gakusei dewa arimasen. So, sinasabi mo na hindi po ako estudyante, dewa arimasen. Pero usually, ang madalas ginagamit ay yan sa baba, janai desu. So, ang dewa arimasen at ang janai desu ay iisa lang yan. I'm not, is not. Okay, wag malilito. Kapag ang dulo ay sen tsaka janai, pareho lang po yan, negative. Okay, korewa infitsu dewa arimasen. So, this is not a pencil. Next, sorewa hon dewa arimasen. So, that is not a book. So, napakasimple lang naman, hindi siya masyado nakakalito sa ngayon. Arewa zashi dewa arimasen. So, that over there or that is not a magazine. Okay, Ken wa America jin dewa arimasen. So, Ken is not American. Again, kapag positive, ang kasunod na subject is wa and then ang dulo is des. Kapag positive, yung statement mo. Kapag negative naman, you are sumasalong ka dun sa tanong niya, ang ilalagay mo is dewa arimasen or janai des. Halimbawa dito sa note, gakusei janai desu. So, I am not a student. Imbis na watashi wa gakusei dewa arimasen, gakusei janai desu. Pero ang pinaka-formal form is dewa arimasen. Medyo casual, janai desu. Pero hindi siya rude. Hindi lang siya formal. Okay, casual lang siya. Kaya kung sakaling naisipan mo, janai ang gamitin mo, edi so be it. So, janai ang gamitin mo. Okay lang din yun. Okay, let's have an activity again. Complete the following sentences. Okay, again, isa-isa. Sino yung nauna kanina? Si Hana-san. Hana-san, 1から10までお願いします。Hana-san. Hi, sensei. Yan. Okay. 1から10までお願いします。So, ilalagay mo, sorry. kung positive siya, Okay. ilalagay mo wa and des. Kapag negative naman, dewa arimasen. Korewa, dewa, impitsu dewa arimasen. So, lalagay mo lang ng Hi. wa and then dewa arimasen kapag negative. So, start tayo sa Hi, number sensei. 1. Watashi wa American jin desu. Ayan, very good. Next. Kore wa Nihon desu. Hon lang, hindi nihon. Nihon. Hon lang, hon. Hon. Sorry, Okay, sorry. okay. Korewa, Korewa. hon des. Hon desu. Ayan, very good. Next. Watashi wa kaishain desu. Very good. Kaishain. Kaishain Ayan, kaishain. desu. Okay. Zori wa zashi desu. Very good. Next. Ken wa Nihonjin desu. Very good. Next. Watashi wa gakusei desu. Tingnan mo ha, ang nakalagay kasi is not. So kapag not, Not. ang ilalagay natin sa dulo ay Chunai. pwede rin dyan pero Arimasen. doon tayo sa formal. Ano ba yung formal? Arimasen. Dewa arimasen. Hai. Dewa. Watashi wa gakusei dewa arimasen. Okay, very good. Next. Kore wa infitsu dewa arimasen. Very good. Zori wa hon dewa arimasen. Okay, very good. Sori wa zashi dewa arimasen. Are. Ken are. Are wa zashi dewa arimasen. Okay, number 2. Are wa okay.
Ken wa American Jin Dewa Arimasen. Okay, very good. Okay, next we have, limutan ko na naman ang pangalan ni kanina. Mabel Sang. Hi, sensei. Yun din ni Maska. Eto, Ichi kara 10まで読んでください。はい、私はアメリカン人です。 Okay, next. これは本です。私は会社員です。 Kaishain 会社員。 des. Di pala, kay Shain pag-pronounce sa Diretso lang yan, Kaishain. Kay Shain des. Sore wa, ano to? Shashin des. Zashi. Kashi? Za. Kashi. Zashi. Shashi des. Zashi. Shashi des. Ken wa Nihonjin des. Okay, very good. Watashi wa Gakuse dewa arimasen. Okay, very good. 7. これはInpetso dewa arimasen. Okay, very good. それはdewa arimasen. Very good. So, are wa shashi Za. dewa Zashi ne? Zashi. shashi Za. sashi ga Za, as in zebra. Za. Zashi. Shashin dewa arimasen. Ken wa American Jen dewa arimasen. Okay, very good. Next, we have, thank you, Miss, thank you, Mabel Sang. Next is Jen Sang. Yon dimite kudasai. Jen, gising. Nawala na naman ba? Jen. Sige, ano na lang, Justin na muna. Justin Sang. Hi, sensei. Watashi wa American Jin desu. Kore wa hon desu. Watashi wa kaishain desu. Sore wa zashi desu. Ken wa Nihon desu. Nihonjin. Nihonjin desu. Ken wa Nihonjin desu. Yan. Watashi wa gakusei dewa arimasen. Kore wa Inpetso dewa arimasen. Okay. Kore wa hon Sore. dewa. Sore wa. Sore wa. Hon dewa arimasen. Okay. Next. Are wa zashi dewa arimasen. Very good. Ken wa American Jin dewa arimasen. Okay, very good. Thank you. Jen Sang, nandiyan ka na ba? Ala. Proceed tayo. So, deshta. So, it was. So, ibig sabihin, it is past tense. So, tapos na ano kanina, des, present tense. Ngayon naman, deshta. So, it was. Past tense na naman siya. Ano? Is replaced with deshta to make the past tense affirmative. So, take note of the word affirmative. Ibig sabihin, totoo, tama. That is deshta. So, kapag present tense affirmative, des. Kapag negative na past tense, deshta. Okay? For example, gakusei deshita. I was a student. So, dati siyang estudyante. Gakusei deshita. Enpitsu deshita. Hon deshita. Zashi deshita. Amerikajin deshita. So, again, kapag positive, present, des. Kapag positive, past, affirmative, deshita. Okay, wag malilito ha. Okay, next is dewa arimasen deshita. O, yung kanina, dewa arimasen lang.
Wait lang. Ay, 14 minutes na lang. Mabigyan na lang akong link kapag nawala ulit ha. So, dewa arimasen deshita kapag it was not. So, kanina, ang nilagay lang natin is dewa arimasen. Wait lang po ah. Kapag present tapos negative, dewa arimasen. Kapag past and then negative, dewa arimasen deshita. Okay? Ang other term naman nito is janakatta desu. So kung kanina janai desu, kapag past naman niya is yes. Kapag past naman niya is janakatta desu. Which is informal naman, ano? Pero kung kayo lang mag-uusap, pwede mo gamitin yung janakatta. Pero kapag nakipag-usap ka sa iraishito, kapag sinabing iraishito, yung may taong katungkulan, sa halimbawa, katungkulan sa kumpanya ninyo, ano siya, kacho, bucho, kakaricho, yan. Ang gagamitin mo ay dewa arimasen deshita. Again, ulitin ko ha. Kapag positive, affirmative na present, ang gagamitin mo sa sentence mo sa dulo is des. Kapag naman affirmative na past, ang gagamitin mo ay deshita. So, kapag negative naman na present, ang gagamitin mo ay dewa arimasen. Pero kapag negative na past, dudugtungan mo lang ng deshita. Dewa arimasen deshita. Okay? Yan. So, when you want to ask a question, simply put the particle ka at the end of the sentence. Yan. Kapag ang sentence ay may ka sa dulo, ibig sabihin tinatanong ka niyan. That is a question. For example, anatawag gakusei desu ka? Ang sasagot mo ay watashi wa gakusei desu. Diba? Yung kanina, affirmative, present. Okay? Next, hon desu ka? Halimbawa, tinuturo niya yung hawak mong libro. Sore wa hon desu ka? Hai, kore wa hon desu. Kapag affirmative. Paano naman kapag negative? Diba? Kore wa hon dewa arimasen. Okay? Next is kare wa nihonjin desu ka? So, halimbawa, yung si kare ay hindi pala nihonjin, Pilipinjin pala. So, ang sasabihin mo, iye. Ano? Kare wa nihonjin dewa arimasen. So, madali lang for now. Yan. Ngayon, apply natin yung dali ngayon. Okay, again, let's have an activity. Mabel sang imasu ka? Mabel sang? Hi, sensei. Hai. じゃあ、とりあえず、これをやってみますか。1から10まで。 Wala, sensei, wala ko sabot yung history. I mean, sagutan natin to from 1 to 10. I was a student. Okay. Okay, number 1. Oh, nakalagay, I was a student. Ibig sabihin, nakaraan. And affirmative. Ano ang ilalagay natin? Sensei, butang na, sensei. Watashi wa gakusei deshita. Gotcha. Deshita kasi nakaraan na at the same time affirmative. Diba? Watashi wa gakusei deshita. Paano naman sa ganito? He was not my friend. Anong idudugtong natin kapag negative and past? Tomodachi wa dewa. Wala, sensei. Okay lang yan. Okay lang yan. Try mo lang. Arimasen? Ano sa ba? Sige. Number 1, siya ay past. So, past siya ha. Past. Ibig sabihin, nakaraan. He was not my friend. So, tomodachi. Sige, paano nga kapag present tapos negative? Anong idudugtong mo sa dulo? Hindi ko nakalimutan yung ni sensei. Ay, desu. Ha, nakalimot ka. Okay.
Tomodachi, di ba kapag present, tapos, what else? Kapag present and then negative, di ba, dewa arimasen, naalala mo? Hello? Ay, Unsa to, sensei, present og negative? kapag present, tapos negative, anong sasabihin mo? Deshta. Deshta, present and negative. Oh, present siya, present. Tapos negative, anong sasabihin mo? Anong ilalagay mo sa dulo? Arimasen? Dewa arimasen deshita. Arimasen. Diba? Dewa. Yan, dewa arimasen. Paano pag past, tapos negative? Dewa arimasen deshita. Okay, very good nyo. Dewa arimasen deshita. So, yung deshita lang. Kapag past, may deshita sa dulo. Okay, ulit tayo, Mabelsang. Ano kayong number 1? Watashi. Watashi wa gaksen deshita. Very good. Number 2, paano pag he was not my friend? Tomodachi wa dewa arimasen deshita. Huwag mo nang lagyan ng wa. Diretso ka na. Tomodachi dewa arimasen deshita. Okay, very good. O, number 3, he was Japanese. He was Japanese. Nihonjin deshita. Very good. Number 4, So many the exam was yesterday. Sean. Wait, unsa ni wait. Sana. sige, take your time. Chicken. Wala naman tayong lakad. O, sige, chicken. Chicken maggamit ako ba diri sa chicken wa Gumamit ka ng wa. chicken wa kino deshita. Very good. Okay, number 5. Kare wa sensei dewa arimasen deshita. Very good. Okay, number 6. Kore wa this is book. Kore wa hon deshita. Hondes. Hondes lang sensei no? Wait lang. This is a book. This is a book. And number 7. Kenwa nihonjin desu. Then sore wa jishu desu. Gaksi I student. Gaksi wa gaksi desu ka? Ay, wait lang. Ay, Number 6 kasi, kaya nagtaka ako 2 line eh. Korewa hon desu ay ka. Hondes. Yeah. Ay, oh, Ay ka dapat sa dulo kasi ka nagtatanong ka. Ay, Tari Okay, Sensei. ulitin natin number 6, number 6. Number 6. Number 6. Kore wa hon desu ka? Yan, desu ka. Desu ka. Yan. 7. Ken-san, okay. Ken wa nihonjin desu ka? Yan, desu ka. Sore wa shashin desu ka? Jisho. Ay, jishu. Kore wa Jisho. Sorry. Okay. jishu desu ka? Yan, very good. Number 9. Gakushu desu ka? Yan, gakusei desu ka. Ay, Okay, number Gakushu 10. desu ka? Ay, American. Anata wa American jin desu ka? Yan, desu ka, very good. So, kapag nagtatanong ka, lalagyan mo lang ng desu ka. Ay, Okay, sige. very good. Next, Hana-san. Hi, Sensei. Jayon demimasu ka. Sensei, okay na yung mic ko. Ay, okay na. Okay, very good. Si Hana na lang muna. Si Hana-san na muna. Sige po. Hana-san. Hi. Watashi wa gakusei deshita. Very good. Next. Tomodachi deshita. Ang nakalagay dyan is he was not my friend. So, not, negative siya, and then it is past. Kapag past and negative, ang idudugtong natin sa dulo ay Dewa arimasen deshita. very good. Okay? Nihonjin deshita. Very good. Shiken wa kyo Kino,
shiken wa kino deshita. Very good. Number 5. Kire Kare. ka kare kare sensei Kare wa. kare kare wa sensei dewa arimasen deshita. Very good. Okay, number 6. Kore wa hon desu ka? Very good. Number 7. Ken wa nihonjin desu ka? Very good. Number 8. Sore wa jishu desu ka? Okay, number 9. Gakusei desu ka? Okay, number 10. Anata wa American jin desu ka? Very good. Okay, next. Jensang. Number Watashi wa gakusei desu. Past. Gakusei deshita. Yan, very good. Kapag past and affirmative, deshita. Okay, number 2. Tomodachi wa pag hindi. Ano siya? Hindi, tapos past. Anong ilalagay mo sa dulo kapag negative and it is past tense? Ba? Halimbawa, pag present tense na negative, anong ilalagay mo? Present tense siya, tapos negative. De arimasen, parang ganun. Oh, dewa, 'di ba? Dewa arimasen. O ngayon past siya, anong ilalagay mo pa sa dulo? Anong idudugtong mo? Deshita. Yan, buuin mo. Tomodachi wa Huwag mo na lagyan ng wa. Tomodachi na. Okay, tomodachi. Tomodachi Dewa. dewa arimasen deshita. Very good. So, kapag past, laging may deshita. Okay, number 3. Ano? Nihonjin deshita. Very good. Number 4. Chicken wa kino deshita. Very good. Number 5. Kore wa Kare. Kare. kare wa sensei pag hindi pala hindi. Negative Hindi ko- tapos past. Paano yung pag negative tapos past? Karewa, sensei, Say dewa. dewa arimasen deshita. Yan. Okay, number 6. Kore wa Anong number ka na, Jen? dito po sa number 6. O, sige, 6. Okay, start. Kore wa hon desu ka? Okay, very good. Next. Ken wa nihonjin desu ka? Yan. Number 8. Sore wa jisho desu ka? Okay, very good. Number 9. Gaku desu ka? Gakusei. Ay, gakusei. Yan. Gakusei desu ka? Okay, number 10. Anata wa American jin desu ka? Okay, very good. Okay, last. Justin Sang. Akala ko sensei Saved by the Bell na. Walang Saved by the Bell. Damay-damay to lahat. Okay, Na, sensei. start. Number 1. Watashi wa gakusei deshita. Okay. Tomodachi de wa arimasen deshita. Very good. Nihonjin deshita. Okay. Shikken wa kino deshita. Very good. Kare wa sensei de wa arimasen deshita. Okay. Kore wa hon desu ka? Very good. Ken wa nihonjin desu ka? Yan.
Sore wa jishu desu ka? Very good. Gakusei desu ka? Yeah, very good. Anata wa American desu ka? Yan. Maganda rin yan, ano, yung tone mo is talaga nagtatanong ka. So, maganda rin yan. Okay, next. Arigato, sensei. Yeah, yeah. So, ito tayo sa kore, sore, are, and dore. So, simply put, pag sinabing kore, yan ay this. Pag sinabing sore, that, are, that din, pero medyo malayo, and then dore, which. So, yun lang naman yun. For example, ito na lang. Yan. Ito mas madaling intindihin, ano? Ito yung nire-request ni Jen, eh. May, ano ba niyan? May image ba niyan? Hinanapan kita, Jen. Ito na. So, kapag kore, yan, hawak niya yung apple, ano? Kore wa ringo des. Diba? Hawak niya yung apple, yung ringo, kore. This is an apple. So, kapag yung apple naman ay dun sa katabi niyang lalaki, ang sasabihin naman niya ay sore. Sore wa ringo des. Ano, yung tinuturo mo malayo sa iyo nandun sa kausap mo, that is sore. Pwede rin na binitawan niya yung apple pero malapit pa rin sa inyong dalawa. That is sore. So kapag are naman, medyo malayo na sa inyong dalawa, yan ang gagamit mong are. Kapag dore naman, halimbawa, dalawang apple, tig-iisa kayo, kapag tinanong mo naman, dore des ka. So, alin dun sa dalawa? So, yan ang dore. So, again, kapag kore, this. Kapag sore, that. Hawak na nung kausap mo. Kapag are, is malayo sa inyong dalawa. Kapag dore naman is which. Okay? Di naman siya ganun complicated. Yan. For example, kore wa inpitsu des. Sore wa pen des. Are wa zashi des. Kensa no kuruma wa dore desu ka? So, alin daw yung sasakyan ni Kensang? Halimbawa, nakapark si Kensang, ang dami sasakyan. So, hahanapin mo. So, Kensang no kuruma wa dore desu ka? So, alin doon yung sasakyan ni Kensang? So, ganun lang siya kadali, ano? Yan. So, kapag kono, sono, ano, and dono, yan, same lang din yan doon sa kanina. So, basahin natin. Are demonstrative adjectives. They are used with nouns. So, with nouns, okay? You can refer to a specific item without using a proper name by adding a demonstrative adjective to a common noun. So, pag sinabing noun is a name of a person, place, or thing. So, that is a noun. So, kapag kono is used if the item is located near the speaker but not near the listener. Near the speaker, ibig sabihin tulad ng kanina, hawak nung babaeng bata yung ringo. So, siya yung nagsasalita, hawak niya. So, kono. So, same lang din. Same rules apply. Tulad nung kanina, kore, kono, pareho lang yan. Sono, ano, and then dono. So, konohon desu ka? So, kapag nagtatanong ka, kapag tatanungin mo na, madalas ang ginagamit ay etong apat na to. Kono, sono, ano, dono. Okay? Dono tsaka dore, halos pareho lang sila kapag, kasi ang dore gagamitin mo kapag magtatanong ka. Diba? Which at tsaka ano, yung dono tsaka yung dore. Pero kapag yung kore, are tsaka sore, hindi mo sila, kapag noun na ang kasunod, hindi mo sila pwedeng gamitin. So, for example, let's make an example. Itong isa, konohon desu ka? So, ang noun dito is yung hon. Hindi mo kasi pwedeng ilagay korehon desu ka? Konohon, ang pinakatamang sentence, ang pinakatamang word na gagamitin is kono. So, konohon desu ka? Kapag medyo nasa listener naman yung bagay, sono jisho desu ka? So, kapag malayo sa kanila, so, ano kaban desu ka? So, kung alin dyan, dono pen desu ka? So, technically, ang kore, are, sore, tsaka dore, halos same lang din sa kono, sono, ano, tsaka dono. Ang problema lang dito, ang pinakaiba lang dito kasi, eto,
katabi niya na yung noun. Yan. Wala nang wa. Kung mapapansin nyo, wala mang nakalagay na kuno wa hondes ka. So, walang ganon. Ano na siya? Wrong grammar na siya. So, kapag ang katabi niya ay kapag ang katabi niya ay noun, ang gagamitin mo itong apat na to. Kono, sono, ano, tsaka dono. Pero kapag walang noun, korewa in pitso des, sorewa in pendes. So, may wa sa gitna nila. May noun pa rin siya. Pero kung if you're just simply stating, ang gagamitin mo is ito. Kore, sore, are, tsaka dore. Sana hindi tayo nalilito mamaya gamitin natin sa sa sentence. So again, tandaan kapag itong kore, sore, are, dore, madalas ginagamit siya kapag may katabing wa. Yan, take note of the particle wa. Kasi kapag ang ginawa mo kono wa in pitso des, so wrong grammar na siya. So ang pinakatama is korewa in pitso des, not kono wa in pitso des, kasi wrong grammar. Same rules apply dito. Konohon des ka, hindi mo pwedeng sabihin korehon des ka. Ang pinakatama is konohon des ka. Pero for sure, pagdating nyo doon, may maririnig kayo, ang daming wrong grammar ang mga Hapon. Ang gagamitin nila dyan, korehon des ka. Yan. Maririnig nyo yan doon. So, for the meantime, ito ang sundin natin. Again, itong book ang sundin natin muna. Kasi pag masyado nating ina-apply yung actual, baka malito tayo. So, ito na muna ang libro. So, let's have an activity. Again, so sa mga newbies, madalas po talaga activity kasi nga learning by doing tayo. Much better kapag tayo ay nasasanay. Okay, number 1. Let's start with Justin Sang. Justin Sang. Okay, te kudasai. 先生。これは、これ。Ay, nako. これは雑誌です。これは、新聞です。That. OK。それは、新聞です。 Okay. あれは、車です。 Very good. Number 4. Ken no kuruma wa Ken-san. Ken-san no kuruma wa Which? Do- doko ba? Dore. Dore desu ka? Yan. Dore desu ka? 5. Kono hon wa watashi no desu. Okay, very good. Number 6. Jishu wa Sono. Sono. sono jishu wa anata no desu ka? Okay, next. Shaputo wa Depato. Depato. depato wa oki desu. Okay. To sensei? Parang hindi ko makita kasi sorry. merong Hi. Dore ega ga Dono. Dono. dono ega ga omoshiroi desu ka? Okay, very good.
May mali pala dito sa number 6 kasi may nakalagay na over there. Kaya sinabi mo ano. So, sa number 6, Yes, walang ano. Tanggalin natin yung over there ha. Hindi yan kasama yes, dyan. sensei. Akala ko, Kaya siya. nga, wait Like, lang. are. Ay, ano. Kaya nga. Takpan natin. Yan. Okay, next. Si Jensan. Jen. Ay, Sensei, tanong ulit, paano namin malalaman ulit pag kore or sono yung gagamitin O, namin? sige. Ang gawin nyo na lang basihan, kapag kore, sore, are, tulad nito, gawin nyo na lang basihan yung may kasunod na wa. Yan o. Kung mapapansin nyo. Nakita mo dyan? Korewa. Impitsu des. So, Pag kapag may kaparticle na dawa. wa, ang gagamitin mo, kore, sore, are, tsaka dore. Kapag wala kang nakitang wa dyan, ang gagamitin mo naman is kono, sono, ano, dono. Ah, Okay, yun na lang. Doon na lang tayo mag-base sa ngayon para hindi kayo malito. Okay? sige po. Sige. Number 1. Kore wa shashin desu. Zashi. Sashi. Za. Zashi. Yan. Des. Korewa zashi des. Number 2. That. So, pag that. Sono. Sore. Sore wa Shinbun. shinbun desu. Very good. Number 3. Pag that. Over Kono. there, medyo malayo. Kono wa Ano? Arewa. Arewa. Are. arewa. Arewa. Arewa kuruma desu. Okay, number 4. Ano ito? Which is Ken. Ken-san no Mm. kuruma wa dore desu ka? Okay, very good. Number 5. Kono hindi. Kore wa honwa? Again ha, ang kore, sore, are, tsaka dore, kapag This- may wa lang. Pag wala ng wa, ang gagamitin mo na ay kono, sono, ano, dono. Okay. Nga pala mo. Okay, number 5. Pag this, ano ang gagamitin mo? Sono. Kono. Kono. Yan. Kono. Honwa watashi no desu. Very good. Okay, number 6. That na siya. Ano Shok. jiyo Jisho. jisho wa Anata. anata no desu ka? Yan, very good. 7. Hindi ko na alam basa dito. Kapag medyo malayo. Pag malayo na. Ay, number 6 pala yung sono. Sorry. Number 6, sono pala. Number 7 ay ano. Ano De Pato. ano departo wa ides. Oki. Oki des. Very good. Number 8. Pag which na. Dono ega pa ba to? Yan. Omoshiroi desu ka? Omoshiroi desu ka? Omoshiroi desu Yan. ka? Dono ega ga omoshiroi desu ka? Okay, very good. Next, I see Mabel-san.
Hi, sensei. Hi, onegaishimasu. Hi. Uh, this is ako magazine. Kore wa shashin desu. Zashi. Shashi desu. Sabi mo, Zashi desu. Yan, zashi desu. Sono wa. Sore wa. Sani? Sore. Sore? Mm-mm. Ay, naman wa. Mm-mm. May wa. Sorry. Shimpun desu. Shinbun. Shimpun desu. Shimpun desu. That over there is a car. Are wa koroma desu. Very good. Number 4. Kinsan no koroma wa dore desu ka? Very good. Okay, number 5. This book is mine. So, kono wa konwa Konohon wa. konohon wa Yeah. watashi no desu. Very good. Number 6. Is yours. Is this dictionary is yours? Sono shashin wa anata no desu ka? Tama ba? Sonojisho. Ay. Sonojisho wa anata no desu ka? Jisho ne. Jishun. Mm. Jishu. Okay, sige. Sono jisho wa anata no desu ka? Very good. Number 7. Ari there. Ano depato wa ike desu. Oki. Okay desu. Yan. Okay. Malaki ha. Oki. Okay desu. I sensei. Which one interesting? Dono. Yan. Do- Very good. Dono ekaga egaga Mm. omoshiroi desu ka? Yan. Very good. Dono ega ga omoshiroi desu ka? Ay. Okay, next. Hana-san. Hi, sensei. Hai, ichi kara hajimete kudasai. Hi. Kore wa zashi desu. Very good. Number 2. Sore wa shinbun desu. Okay. Sore wa koroma desu. Arewa. Are. Kasi medyo malayo Are. siya. Ayan. Arewa. Hai. Umades. Are wa koroma desu. Okay, number 4. Kinsan no koroma wa dore desu ka? Very good. Okay, number 5. Konohong watashi no desu. Konohon wa watashi no desu. Konohong wa watashi no desu. Okay, number 6. Sono jisho wa anata no desu ka? Very good. Okay, number 7. Ano depato wa oki desu. Very good. Okay, number 8. Dono ega ga omoshiroi desu ka?